guys! Welcome to my vlog. Magtanggal muna ako ng sapi ng buko kasi iniwan ako lang mag-isa dito. Kain tayo. And iniwan ako. So, ako lang mag-isa. Katakot. Joke lang. Yung bahay na to kasi parang tahimik. Parang may something. Sobrang stress yung face ko. So, parang may narinig akong mga ano-ano dito. Pero pag may multo naman, hindi naman kayo magkakaintindihan. Arabic yun. Pakalis lang nila. Kapag nakot na ng bayabas. Ayan. Welcome to my comfort zone. Comfort zone talaga. Once pumasok kayo sa kwarto nyo, kailangan yung simple tips. Kailangan talagang ilang pag pumasok ko na sa kwarto mo. Kasi diba, for safety. Dito sa bansang Saudi Arabia, kailangan mong maging ang dami ko nang napuntahang bahay. Kailangan mo talagang mag-ingat. Kasi kahit saan, nangyayari yan. Na may mag-aano sa'yo. One time, meron akong na-meet na Filipina din. Kasi sa dami ko ba namang napuntang amo. 1 month lang ako doon sa bahay na yun. Tapos na-meet ko yung Filipina. 3 months pa lang siya. Sabi niya, "Be, yung
natakot ako sa amo kong lalaki. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ano? Ano daw yung pag naglalakad daw, tapos nandito sa likod na niya bigla, na hindi niya malalaman. Sabi ko, mag-ano ka kasi, pag matuto kang makiramdam. Maramdaman mo yun eh. Ako nung una ko pa lang dito, mararamdaman ko na may taong nakatingin sa akin sa likod. Kahit medyo malayo siya. Once na may taong nakatingin sa akin, parang may instinct ako na lumingon. Mapapalingon ako, tama nga, may tao. Sabi ko, tapos, sabi niya, hindi ka naman ata nilalapitan, hindi ka naman yata hinihipuan, sabi ko. Sabi niya, hindi, be, kasi nga, iba daw, kasi nga, nung time na nasa kusina daw siya. Tapos, naglilito siya ng oven. Nagkuskus siya. Ay, sabi ko, kaya hindi mo narinig kasi nga maingay yung pagkuskus mo. Niya, iba talaga. Tapos bigla na dito na siya sa likod ko. Tapos ano man yung action, ano niya, ang ginawa niya. Sabi niya, wala lang. Yung parang ano lang, yung parang nakatingin lang siya sa akin. Sabi ko, nakatingin lang pala eh. Huwag masyadong ano. Hindi naman lahat ng tao, ganun, sabi ko. Pero, be aware na lang tayo. Huwag tayong makipag-usap sa among lalaki. And this one, wag mag-smile. Kapag tinanong ka, yung tanong niya, yun lang yung sagot. Halimbawa, sasabihin sa'yo, may ano pa ba? Halimbawa ako, natanong ako, may ano pa ba dyan? May thanks for salad. Sasabihin ko na lang, I will check. Tapos sasabihin ko na lang kay madam kung ano yung wala. Ganun. Hindi yung kikipag-usap ka na ganito, ganyan. Tsaka hindi ka talaga pwedeng magsabi na wala nang ano dito, ganito, ganyan. Doon ka lumapit sa among babae. Doon ka magsabi. Para siya yung magsabi doon. Kasi sa dami ba naman ng narinig ko or nababasa ko sa social media, nakikita ko nga yan na ganyan daw, binapasto sila ng nilang lalaki. Ako never talaga nangyari na sa akin yan, pero alam mo yung ginawa ko, napalo ko siya ng walis. Akala ko nga mamatay. Oo, totoo, akala ko nga mamatay. Sabi ko, pero nung time na yun kasi, sabi niya, pwede mo bang tanggalin yung hijab mo? Kasi nga ako pag nasa labas, talaga ako, nakasombrero, ganyan. Nakasombrero ako. Sabi niya, tanggalin mo yung hijab mo, o tanggalin mo yung sombrero mo. Gusto ko makita yung mukha mo na walang takip yung ulo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, bawal yun sa inyo. Kasi nga, bawal sa kanila yun. Hindi sila pwedeng tumingin ng buhok ng babae na hindi nila anak, asawa, ina, kapatid, ganyan. Sabi ko bawal, sabi niya, sino nang sabing bawal? Abay, iniisip ko talaga. Sabi ko, ang opisina. Sabi niya, hindi ka na sa opisina ngayon. Kasi nandito ka na sa amin. Hindi na ako umimik. Sabi ko. Tapos pangalawang beses, naglinis ako sa hagdan. E di syempre, sa hagdan, yung maliit na walis, nakaganyan ako, medyo nakatuwad. Pagtingin ko ng ganyan, doon na siya sa baba. Pasaway naman to, sabi ko, nandun siya sa baba, nakatingala na sa akin. Sabi ko, tapos napaiktad ako, sabi ko, ano yun? Sabi ko, what is it? Sabi ko. Sabi niya, wala. Gusto lang kitang makita na wala ng takip. Pinapatanggal niya yung takip ng ulo ko. Sabi ko. Tapos sabi niya, gusto niya hawakan yung balikat ko lang. Sabi ko, kapag lumapit ka ngayon sa akin, sabi
Sabi ko, isusumbong talaga kita sa opisina ko. Sabi ko, abay, lalapit talaga, umatras ako paakyat. Paakyat siya. Yung nakita ko, yung walis ko ay ganito. Hindi ko siya mapalo. Sabi ko, tapos parang lumakas yung busis ko para maalarma yung mga kasama ko kasi matulog pa ng time na yun. Yung mga anak niya nasa taas, tulog pa yung asawa niya. Yung asawa niya naman kasi may problema sa pandinig. Kahit na magsisigaw ako, hindi ako maririnig. Sabi ko. Tapos, parang naalarma yata siya na magising. Sabi ko, pagawin mo ulit yan sa akin. Sabi ko, tumawag ako sa opisina ngayon. Kausap ko yung sekretary. Sabi ko, yung amo ko itong lalaki ba? Nilalapitan ako, hahawakan ako. Tatanggalin yung hijab ko. Hihilain yung hijab ko. Pag gusto niyang tanggalin yung takip ng ubuhok ko, gusto niya makita yung mukha ko na without hijab. Sabi ko, pag uulit pa to talaga, napipikon na ako, papalo ko to ng walis. Sabi ng secretary, sinabi niya kay sir, sa may-ari. Sabi naman daw ni sir, paluin mo, pagkatapos mong paluin, tumawag ka sa akin. Ayun. Kapag uulit. Kasi 3 times na, binalaan ko na siya twice. Ngayon, naglinis na naman ako dun sa kusina. Nararamdaman ko talagang may tao eh. Di, lumingon ako ng ganyan, doon siya. Sabi ko, di, umakit ako sa hagdan para makaiwas sa kanya kung wari maglinis ako sa taas. Kasi nandun yung mga anak niya sa taas. Kapag naglilinis ako dun sa taas, hindi siya masyadong punta dito lang sa baba. Kasi yung sa baba, kwarto ng asawa niya, magkahiwalay kasi lang ng kwarto ng asawa niya. Kwarto ng asawa niya dun, kwarto niya dito. Ayun, sabi ko. Pababa na ako. Nandun na sa may hagdan. Sabi ko, ay ito pala. Yung walis kong ganito, sabi ko sa anak niya, sabi ko, bumili ka nga ng mahaba. May mahaba nito eh. May mahaba silang walis. Mahaba yung walis nila dito. May mahaba na pang ano ng ceiling. Sabi ko, bili ka ng mahaba. Yun. Nung araw na yun. Sabi niya, wala na ba? Sabi ko, wala eh. Nabali. Yung ko na yan. Bakit nabali? Bumili naman yung anak niya kaagad kasi malapit lang naman yung tindahan. Sabi ko ito. Dala-dala ko talaga yung walis. Kasi nga gusto ko talagang makatikim talaga, napipik ko na talaga ako sa kanya. Ayaw ko talaga ng ganun. Yung minamanyak ako na hindi naman, wala naman akong ginawa. Sabi ko. Tapos aakyat siya. Umatras din, napaatras ako. Hinawakan ko kaagad yung walis. Kasi yung kahit na ganito yung gamit ko sa hagdan, dala-dala ko yung walis na mahaba. Kasi pag ito, hindi, nahawakan niya ako bago ko siya mapupok. Ayun, mahaba. Sang ganyan. Oo, mahaba. Tapos, kaya mayroon sa labas dito. Yung ginamit ko, meron sa labas. Naalala ko. Pag nakikita ko yung naalala ko, yung napalo ko ng walis. Tapos ngayon, paakyat na siya. Gusto niya talaga akong lapitan. Sabi ko, ilang baitang na lang. Iniisip ko talaga, Diyos ko, patawaran mo ako. At ako'y talaga'y makapatay ngayon. Sabi niya, I want to see your face without hijab. Karang gusto lang daw niya akong mahawakan dito. Sabi ko, putik mo ito, Ramadan, ganito ang ugali. Sabi ko, yan, alarma na ako. Hinawakan ko agad to. Ang puntarya ko talaga is ito. Ay, yung pag ganun ko talaga, sabi ko, huwag kang lumapit sa akin. Mag-step naman talaga siya pataas. Palapit na siya sa akin. Pag step niya, ay, yung puntarya ko dito. Gumanon man siya. Dito natamaan. Gumanon siya dito. Ganun siya. Sabi, takbo. Sabi ko. Tapos, doon ako nahimasmasan. Baka may mamatay. Sabi ko, inisip ko ng Diyos ko. Sabi ko, patawarin mo ko. Bahala na. Basta, sabi ko, tatas. Ayun. Kinuha ko ka rin yung cellphone. Tumawag ko kay tumawag ko kay sir.
doon sa sekretary ako tumawag. Sabi ko, wala na, napalo ko na siya talaga siya. Kasi umulit pa 3 beses na, sabi ko. 2 beses ko siyang winarningan. Pangatlo na yan kanina. Kaya napalo ko na talaga siya ng walis. Tapos sabi niya, sige, hintayin na lang daw na tatawag doon, mag-complain. Natatawa talaga ako sa sarili ko. Basta, sabi niya, tapos ngayon, may mga Pilipina kasi doon. May Pilipina ang 2, tapos 2 Bangladesh yata yun, taga Bangladesh. Katulong ng mga anak niya. Pag Friday, pumupunta doon. Tapos ngayon, sabi, tapos, ayun, since then, simula noon, di na talaga siya napakita sa akin. Pag alam niya nandyan ako sa kusina, hindi siya pupunta. Pag alam niya nandiyan ako sa kusina, siya pupunta. Tapos pag alam niya magkasalubong kami sa hallway, liliko yan siya. Aatras, gaganyan. Titingin sa akin. Gusto mo pa yatang madoblihan ng palo. Sabi ko. Kaya kailangan talagang wag kang patanga-tanga dito. Yan, pasimple-simple nilang sagi-sagi sa'yo na kunwari hindi nila sinasadya. Nako, with intention yan. Pwera na lang kung hindi talaga sinadya. Mafe-feel mo yan Mafe-feel mo yan. Yung sadyang sagi nila sa katawan mo. Mafe-feel mo yan yung sadya or yung aksidente lang. Kaya maging mapagmatsyag talaga kayo. Magbantay talaga kayo, day. Kaya tayo mga Pilipina, attractive tayo sa kanila. Totoo lang. Nagpunta Friday. Pagdating ng Friday, ano kasi yung nangyari parang Miyerkules. Pagdating ng Friday, nagsipuntahan doon yung mga Ramadan kasi yun. Paid na, tapos na yung Ramadan. Nagsipuntahan doon, sabi niya, malaki magbigay ng hadiah yung among mong lalaki. Hindi na lang ako umimik. Tapos sabi nung isa, sabi ng among mong lalaki, majiron ka daw, ganyan ka daw, sabi ko. Bakit? Ewan ko. Ganun ka daw, kaya hindi ka niya bibigyan ng hadiah. Di bali na wala akong hadiah, sabi ko. Di bali na. Napalo ko naman. Nasa ko talaga. Kaya, kailangan talaga ng pagmatsyag. At yun talaga, wag talagang mag-smile-smile sa kanila. Kasi na sa atin, kahit nga kapwa natin Pilipino, pag nag-smile tayo, minsan na misinterpret nila Minsan nasasabi nila, ay may gusto sa akin to. O, diba? Pangit. Kaya yung normal na face lang. Ako kasi, pag sa amo kong lalaki talaga, di talaga maipinta yung mukha ko. Di nila makuha yung expression ko. Yung expression ng mukha ko, kung galit ba ako, kung okay lang ba ako. Basta, normal lang. Ganyan lang. Hindi yung smile, cute ka, ay nako. Yun ang ano nila. Kaya ayan, tapos na akong kumain. Thank you sa support and welcome to Saudi Arabia.